At sa pagpapatuloy ng ating recap, di nagtagal ay inorganisa ang isang dinner party sa mansyon ni Gold at nagsimula siyang magsalita at sinabi sa lahat na magretiro na ang kasalukuyang direktor ng ospital sa susunod na buwan, at pagkatapos nito ay gaganapin ang eleksyon para sa bagong direktor. Kumpiyansa siya na sapat na ang boto niya para manalo at suportado rin siya ng mga maharlika. Natuwa si Crescent sa balita pero agad siyang pinigilan ni Zenos at Lily at sinabing huwag siyang maging tanga. Matapos ang talumpati ni Goldrin ay sinabi niya sa lahat na mag-enjoy at pagkatapos nito, naisip ni Crescent na humanap ng sugar daddy na makakatulong sa kanya umangat sa trabaho. Si Zenos naman ay nagdesisyong magsimulang maghanap ng mga pahiwatig. Nakipag-usap siya sa iba't ibang bisita habang iniisip kung paano nawala ang isang manloloko pagkatapos ng isang katulad na party. Ang natuklasan lang niya ay noong nakaraang party at binabantayan ng manloloko si Buns, ang lasing na unang kalihim ni Gold. Nilapitan ni Zenos si Buns kahit ayaw nitong may gumagambala sa kanya, hindi siya nagpatinag at tinanong kung naaalala niya ang isang lalaking nagngangalang Fred na nasa party dati. Naalala naman ito ni Buns dahil siya raw ang nag-abot sa kanya ng tubig matapos malasing. Tinanong ni Zenos kung may napansin siyang kakaiba kay Fred at sagot ni Buns na uminom daw ito hanggang magumaga. Bigla siyang nalungkot at sinabi na mabait na bata si Fred dahil madalas ay walang pumapansin sa kanya lalo na't tinatawag siyang sinungaling ni Goldrin sa harap ng publiko. Naging curious si Zenos sa relasyon ni Goldrin at Buns pero si Lily na mismo ang nagtanong kay Buns kung bakit siya ginawang head secretary ni Goldrin kung ayaw naman pala ito sa kanya at dahil sa tanong ay naasar si Buns at umalis. Akala ni Zenos wala na silang mapapala kay Buns pero sabi ni Lily, kaya pa itong malasing para mapalabas ang impormasyon, sinimulan niyang alukan ito ng inumin habang pinupuri si Buns bilang isang kahangahangang tao. Nagsimulang magkwento si Buns na noon daw ay pangarap niyang maging photographer. Napatanong si Zenos kay Lily kung ano bang ginagawa niya at sagot ni Lily, tinuruan daw siya ni Carmela na kapag pinuri ng isang cute na babae ang isang lalaki habang nilalagyan siya ng inumin, mawawala ang depensa nito at kusa na itong magkukwento. Nainis si Zenos pero naisip niyang bahala na si Carmela mamaya at muli niyang tinanong si Buns kung ano ang nangyari matapos siyang bigyan ni Fred ng tubig. Sagot ni Buns ay lumabas daw sila para magpahangin at nagdesisyon si Zenos na dalhin din siya sa labas para baka maalala pa nito ang ibang detalye. Pero sa halip ay napagkamalan siyang si Gold ni Buns at nagkwento ito na magiging royalties daw si Goldrin kapag naging direktor na ng ospital, at malaki raw ang utang na loob nito sa isang noble na nagngangalang Fennel. Lalong naging interesado si Zenos kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng muli. Sabi ni Buns ay baka raw nakalimutan na ni Zenos ang araw 13 taon na ang nakakalipas na nagbago ng lahat. Nagkunwari si Zenos na naaalala niya ito kaya nagpatuloy sa pagkukwento si Buns at sabi niya, matapos magpakasipag ni Goldrin sa kanyang pananaliksik ng maraming taon ay nagkaroon lang ito ng malaking break dahil sa isang pagsabog at kay Lord Fennel. Si Fennel daw ang tumulong kay Goldrin para makapasok bilang doktor sa ospital at ngayon ay siya rin ang tumutulong dito para maging direktor. Nawalan na ng malay si Buns kaya pinabayaan na lang siya ni Zenos na makatulog dahil sigurado siyang wala na itong masasabi pag nagising. Bumalik na siya sa mansyon kasama si Lily at binanggit na kahit nakakuha siya ng maraming impormasyon, pakiramdam niya ay may kulang pa rin at biglang sumulpot si Carmela sa likuran niya at sinabing matutulungan niya siya. Natarante si Zenos at tinanong kung anong ginagawa nito sa lugar na puro healer. Iginiit ni Carmela na patay na raw siya kaya wala siyang dapat ikatakot at tinanong siya ni Lily kung nahanap na niya kung ano ang kulang, at sagot ni Carmela ay may narinig daw siyang lasing na kwento ni Buns kanina at doon siya nagkaroon ng ideya. Samantala sina Zafaya at Linga at Levi ay nasa bahay ni Zenos at naghihintay sa kanyang pagbalik. Wala silang gana magtalo kapag wala si Zenos at biglang dumating ang isa sa mga tauhan ni Zafaya na nagmamadaling nagbalita at ang kapatid daw ni Zafaya ay naaksidente sa mga guho at kasalukuyang nasa bingit ng kamatayan. Nagpanik si Zafaya at nagtanong kung kailan babalik si Zenos pero sabi ng mga kasama niya ay magiging huli na kung maghihintay pa siya. Nag-alangan si Zafaya kung dadalhin sa ospital ang kapatid niya dahil baka mabunyag ang undercover mission ni Zenos. Pero sinabi ng iba na hindi na panahon para isipin yun dahil emergency na ito. Sa kabilang banda ay ikinwento ni Carmela kay Zenos kung paano noon ay isang walang kwentang mananaliksik lang si Goldrin hanggang sa makilala niya si Fennel. Sinabi niya kay Zenos na pagdugtong-dugtungin ang mga piraso ng kwento tungkol kina Fennel at sa pagsabog na binanggit ni Buns.
Ipinaliwanag ni Zenos na baka nasugatan si Fennel sa pagsabog at pinagaling ni Goldrin pero binanggit ni Carmela, kung ganun lang sana ang nangyari at hindi na kailangang itago ang buong kwento at malubha ang pinsalang dulot ng pagsabog, pero nang makilala ni Zenos si Fennel ay wala itong sugat. Tinanong ni Carmela kung posible bang ganap na gumaling si Fennel pero malinaw niyang iginiit na hindi kasali si Zenos bilang espesyal na kaso. Hindi rin kumbinsido si Zenos na kaya ni Goldrin pagalingin ng buo si Fennel. Biglang nagbigay ng teorya si Lily at binanggit niya na baka noong araw ng pagsabog ay ibang tao ang tunay na nagpagaling kay Fennel kaso umalis na ito bago magising ang Maharlika. Nang dumating si Gold sa lugar ay inakala ni Fennel na siya ang nagpagaling sa kanya at inangkin ni Gold ang credit, pero nakita pala ni Buns ang lahat kaya ito ang ginamit niyang pananakot para mapilitang gawing siyang first secretary. Nagkaroon ng saysay ang lahat kay Zenos pero nagtanong siya kung paano naman ito konektado sa pagkawala ni Fred. Muling nagbigay ng teorya si Lily at baka raw lasing si Buns noon at nasabi niya kay Fred ang totoo sa nakaraang party, dahil doon ay nagtago si Fred para makaiwas sa gulo kung sakaling kumalat ang balita. Proud na proud si Lily sa galing niya at sinabing baka pwede na siyang magtayo ng sariling detective agency at biglang dumating si Crescent at hinahanap sina Lily at Zenos. Gusto raw niya silang ipakilala sa ilang bigating tao na handang maging sugar daddy niya at napao niya si Lily na sumama at makipagkilala. Nang naiwan na lang sina Zenos at Carmela at pinag-isipan nila ang iba pang posibilidad na sabi ni Zenos, kung may naganap na pagsabog at tiyak na may iba pang mga biktima bukod kay Fennel ay iniisip niyang nang matagpuan ni Gold ang mga sugatan, pinili niyang iligtas si Fennel dahil siya ang makakatulong sa kanya sa hinaharap. Para magawa iyon ay baka inabsorb niya ang life force ng ibang sugatan para pagalingin si Fennel. Sabi ni Zenos na bagamat hindi ito itinuturing na krimen sa batas at hindi katanggap-tanggap ang magsakripisyo ng iba para iligtas ang isang tao, posible rin daw na isa sa mga biktima ng pagsabog si Fred at nakaligtas ito pero nagkimkim ng galit kay Goldrin matapos malaman ang totoo. Sang-ayon si Carmela sa teorya niya at nagtanong kung ano na ang balak niyang gawin at sabi ni Zenos, iuulat lang niya ang lahat ng nalaman kay Ern at siya na ang bahala na magdesisyon sa impormasyon. Pagbalik niya sa main hall ay nakita niyang nakatingin ang lahat sa labas at nagulat siya at tinanong kung ano ang nangyayari. Ang nasagot lang sa kanya ay may kaguluhan daw sa may gate at biglang napansin ni Lily si Lua na nakikipag-usap sa mga gwardya. Gusto raw nitong makausap agad si Zenos. Pero sinabi ng mga gwardya na hindi siya pwedeng pumasok sa mansyon kung wala siyang imbitasyon at tumanggi pa silang magpadala ng mensahe kay Zenos. Biglang sumigaw si Lua ng malakas at tinatawag si Zenos at natarante si Zenos at nagtataka kung bakit naroon si Lua. Pinagalitan siya ni Zafaya at binanggit na masyado itong mapanganib na nag-iingay ng ganon, pero sabi ni Nalinga at Lua na wala ng oras para dahan-dahanin pa at pinilit nilang pumasok sa mansyon pero nagalit si Goldrin nang makita ang mga demi-human at inutusan ang mga gwardya na paalisin sila, sinugod sila ng mga gwardya pero madali lang silang pinabagsak ni Linga. Nakapasok ang tatlong babae sa mansyon at nakita si Zenos na nakatayo sa balcony at nagtaka ang lahat kung bakit kilala ng special research student ang mga demi-human subalit hindi na inisip ni Zenos ang reputasyon niya. Tinanong niya agad si Lua kung ano ang nangyari at ipinaliwanag nito na seryoso ang pagkakasugat ng kapatid ni Zafaya sa mga guho. Papunta na raw sila sa dormitoryo para hanapin si Zenos pero buti na lang nakita muna nila si Lua na nagdala sa kanila doon. Biglang humingi ng tawad si Zafaya kay Zenos at hindi raw niya balak sirain ang mga plano nito pero kailangan niya ng tulong para iligtas ang kapatid niya. Binanggit ni Zenos na bababa siya agad pero pinigilan siya ni Goldrin. Tinanong siya nito kung nababaliw ba siya na isasakripisyo ang pagkakataong maging tanyag sa kanyang fraction kapalit ng pagligtas sa mga hamak na demi-human. Matapang na sagot ni Zenos ay wala siyang pakialam sa fraction o sa pagiging elite. Isa siyang healer bago ang lahat at handa siyang gamutin ang sinumang humihingi ng tulong. Binibigyan pa siya ni Goldrin ng isa pang pagkakataon pero mabilis itong tinanggihan ni Zenos. Sinabi pa niya kay Crescent na bahala na ito sa sarili niya at pagkatapos ay binuhat niya si Lily at tumalon mula sa balcony. Napanganga si Crescent sa ginawa ni Zenos at nilapitan siya ni Goldrin at binanggit na sana mas matalino siya kaysa sa isang idiot na basta na lang itinapon ang gintong tiket ng tagumpay. Sang-ayon si Crescent kay Goldrin at sinabing tanga si Zenos sa pagtalikod sa kanyang career. Pero matapos niyang makasama si Zenos at makita kung paano nito ginagamot ang mga aso at Maharlika ng may parehong dedikasyon,
napagtanto niya na may mas mahahalagang bagay kaysa sa isang career at sabi pa niya na isa siyang hanggal, mayabang at kinaiinisan ng lahat kaya wala na ring mawawala sa kanya anuman ang gawin niya. Sa huli ay nagpasya siyang sundan si Zenos at tumalon din mula sa balcony, sabay sigaw kay Goldrin na nagre-resign na siya sa kanyang fraction at nagmamadali siyang tumakbo kay Zenos at sinabing tutulungan niya ito, pero pagdating niya ay tapos na si Zenos sa gamutan. Nabitin si Crescent at nadismaya dahil parang wala siyang saysay at iniwan ang Golden Faction at tinawag siya ni Yum na idiot sandwich, pero iginiit rin nitong siya ang pinakamatapang na idiot na nakita niya at humanga siya sa ginawa nito. Nagbiruan na ulit ang dalawa at nagdesisyon si Zenos na gawin si Crescent bilang alalay niya mula ngayon. Kinabukasan ay ibinigay ni Zenos ang buong ulat kay Earn at kinumpirma ni Earn na minsan may sinabi si Fred sa kanya na naaksidente siya ng matindi noong bata pa siya, kumbinsido silang ito rin ang parehong pagsabog kung saan iniligtas ni Goldrin si Fennel, at gusto ngayon ni Fred na makabawi. Iniisip ni Earn na baka tatangkain ni Fred ang paghihiganti sa araw ng party kung saan ipagdidiriwang ni Goldrin ang pagiging direktor ng ospital. Sinabi naman ni Zenos na bukas na ang party at nagpasya si Earn na dadalo sa party para pigilan si Fred, at pinasalamatan si Zenos dahil mabilis niyang natapos ang kanyang misyon. Sinabi rin ni Earn na aabutin pa ng isang araw ang formalidad ng pag-release kay Zenos mula sa hospital duty kaya pwede muna siyang gawin ang gusto niya sa pagitan ng panahong iyon. Nangako rin siyang babayaran niya ang bayad ni Zenos at ipapaliwanag ang tungkol sa kanyang guro pagkatapos ng papeles at walang problema kay Zenos doon. Kinagabihan ay nagpa-farewell party sina Human at Crescent para kay Zenos at nalasing si Crescent nang malaman niya ang totoo, na si Zenos ay isang underground healer na may misyon na mag-infiltrate sa Golden Faction at naiyak siya dahil hindi niya alam kung anong patutunguhan niya ngayon, pero sinabi sa kanya ni Zenos na kaya niyang mag-adjust sa kahit anong sitwasyon. Sunod na ikinagulat ni Crescent ay nang ideklara ni Lily na siya ang magiging asawa ni Zenos sa hinaharap. Napansin din niya si Carmela na nagtatago sa likod ng aparador at nang mapansin ay lumabas si Carmela at natarante si Human nang makita siya. Pero mas nagulat si Human nang tiyakin ni Zenos na mabuting multo si Carmela at wala itong balak manakit. Kinabukasan ay habang naghahanda si Zenos umalis ay binanggit ni Human na may iniwan na sulat si Earn sa opisina nito na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang guro. Pumunta sila sa opisina ni Earn at habang naghahanap si Human ng sulat at nakakita siya ng kakaibang larawan, pareho silang nagulat ni Zenos sa nakita nila at samantala, dumating si Earn sa party ni Goldrin pero huli na siya dahil napatumba na ang mayabang na poser at lahat ng estudyante nito.